Tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa iyo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pagbigyan mong ikaw ay mapaglingkuran ni San Antonio Abad na sa disyerto namuhay. Pakundangan sa kanyang pagdalangin, ikaw naway lubusang mahalin sa pagtalikod sa pansariling kaluwagan namin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, nananatili pa ang pangako ng Diyos na tayo'y makapapasok at makapamamahinga sa piling niya. Ngunit mag-ingat kayo, baka mayroon sa inyong hindi magkamit ng pangakong ito. Sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang mabuting balita. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig, sapagkat hindi nila ito pinaniwalaan. Tayong naniniwala ang papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos. Ito'y ayon sa kanyang sinabi. Sa galit ko'y aking isinumpang, hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Sinabi niya ito, bagamat tapos na ang kanyang pagkalikha sa sanlibutan. Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan, ang tungkol sa ikapitong araw. At sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At muli pang sinabi, hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Kaya't magsikap tayong makapasok at makapamahinga sa piling ng Diyos. Huwag sumuway ang sinuman sa atin para hindi mabigong tulad nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Ito'y aming narinig na
Kaya naman aming alam, nagbuhat sa aming nuno na aming isinasaysay. Totoong kahanga-hanga ang tinutukoy na bagay, mga ginawang dakila ng Panginoong may kapal. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lahat ng lahi nila, ito'y dapat na iaral at ang angkang susunod pa ay marapat na turuan. Sa ganito masusunod nilang lagi yaong utos, ang matatag na pag-asay ilalagak nila sa Diyos at ang dakila niyang gaway hindi nila malilimot. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Sa kanilang mga nuno, hindi dapat na pumaris. Na matigas ang damdaming sa Diyos ay naghimagsik. Isang lahing di marunong magtiwala ni magtiis. Ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balita na siya ay nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao, ano pat wala ng matuluyan, kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitiko na dala ng 4 na katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roon na ilang eskriba na nagsaloob ng ganito, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos iyan. Hindi ba Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan?" Talos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihin, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihan na magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis, na nakikita ng lahat. Sila'y pawang ng gilalas at nagpuri sa Diyos. "Hindi pa kami nakakakita ng ganito," sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoon Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Kung ano ho ang laman ng puso, yun po ang lumalabas sa bibig. Kaya kung babalikan natin sa isang yugto ng Ebanghelyo, sinasabi ni Jesus na ang nagpaparumi sa tao ay hindi yung pumapasok sa kanyang bibig, kundi ang lumalabas sa kanyang bibig. At ang lumalabas sa bibig ay nakadepende kung ano laman ng puso. Hindi ba? Kung ang tao ay ang laman ng puso niya ay galit at puot. Kung ang laman ng puso niya ay para siyang namimigati sa sakit, sinasaktan, ang lumalabas sa bibig niya ay ano? Mga salitang nagbibigay puot din. Dahil siya ay nasasaktan, na hindi naghilom ng mga sugat, ang lumalabas din sa bibig niya ay ano? Mga salitang mapanakit din. Kung ang puso, laman ng puso niya ay minsan nega, may ganyan, negatron. Kung pangit na lang ang pagtingin niya sa lahat, ang lumalabas din sa bibig niya, pangit din. Parang walang maganda, walang mabuti. Kung ang laman ng puso niya ay punong-puno naman ng sarili, ang lumalabas din sa bibig niya, siya ang pinakamagaling at bida ng lahat. Diba yun ang lumalabas sa bibig ng taong punong-puno ng sarili. Akala niya yung napakagaling niya, siya lang ang mahusay, siya lang ang magaling, edi siya na. Pero kung ang laman ng puso ay kabutihan, kung ang puso ay dalisay sa Panginoon, ang lumalabas sa kanyang bibig ay ano? Mga salitang nagbibigay inspirasyon, mga salita na naghihilom, mga salita na nagbibigay papuri sa Diyos. Sa atin ng Ebanghelyo, ang mga iskriba, ang laman ng puso nila ay ano? Pagdududa at sarili. Kaya, nung sinasabihan ni Jesus, itong paralitikong ito, agad sila nagdalawang isip. Hindi sila nanampalataya. May pagdududa. At tila, sinasabi nila, alam namin yan, sino ka ba? Minsan ganyan din ho yung tono ng isang tao ng punong-puno ng sarili. 10 years na namin ginagawa ito, sino ka ba? 20 years na namin ginagawa ito, sino ka ba? Puno ng sarili, akala'y siya na ang pinakamagaling. Pero maganda mapansin na nung nagpagaling si Jesus ng paralitiko, ang mga tao na nanggilalas at nandun din, at bakit sila nandoon? Dahil nakikinig sila kay Jesus. Kaya nung nagpagaling si Jesus ng paralitiko sa harap ng kanilang mga mata, ang lumabas sa kanilang bibigay ano? Hindi bulong-bulungan, kundi ang lumabas sa bibig nila ay pagpupuri sa Diyos. Magandang tanong din sa atin bilang Kristiyano, anong laman ng puso mo? At yung laman ng puso natin, nakikita din po at sinasalamin ng lumalabas sa bibig natin.
Kung puro panghuhusga ang lumalabas sa bibig natin, may idea ka na kung ano ang laman ng puso mo. Kung puro mga salita na nananakit ng kapwa ang nasasabi mo, mga salita nagbababa ng kapwa mo, may idea ka na rin kung ano laman ng puso mo. Sabi ngo ng dating sa isang palabas, minsan, kailangan din, huwag nating i-deny, aminin. Aminin ang kahinaan, aminin ang kasalanan, aminin ang pagkukulang. Aminin din natin kung may dungi sa puso natin para ang Diyos ang luminis. Para pwede nating ilapit ito sa Panginoon para hingi ng kapatawaran, para tulungan tayo sa pagbabago ng buhay, pagbabago ng puso, para sa ganon, tayo din ay hihilumin ng Diyos. Ito yung imbitasyon sa atin bilang mga Kristiyano at deboto. Ang Diyos at tayo ang makakaalam anong laman ng puso natin. And let us be true. Let us be frank in looking into our hearts and accepting our weaknesses, our faults. Huwag ka na magmalinis sa harap ng Diyos. Alam niya dungis mo. Alam niya kahinaan mo. Alam niya ang laman ng puso mo. At dahil alam niya, hindi natin kailangan magmalinis sa harap ng Diyos. Pwede nating sabihin sa Kanya, linisin mo ako. Di ba? Ang taong kayang aminin ng kahinaan, hindi puno ng sarili, kayang sabihin sa Diyos, linisin mo ako. Ibangon mo ako. Tulungan mo ako. Ang santuhong pinagdiriwang natin ngayon, si San Antonio Abad. Ang mga abad ho, hindi ho apelyedo yun ha. Siya ho ay isang ermitanyo. Ang kanilang biyaya sa simbahan ay ang pagtalikod sa sarili. Paglimot sa sarili. Kaya ang laman ng puso nila ay kung meron man sila nakikitang laman ng puso ay puno ng sarili, yun ay nilalabanan nila para limutin ito at ang Diyos ang maging laman ng puso at buhay nila. Siguro pwede din nating matutunan sa kanilang halimbawa na tayo din bilang mga Kristiyano ay inaanyayahan din ng Diyos dito. Nalabanan ang sarili, ang paglimot sa sarili, para ang Diyos ang maging laman ng puso at isipan natin. At yun po ang pagpapanibago ng buhay, kung saan tayo ay inaakay ni Jesus Nazareno. Pagbabago ng buhay, pagbabago ng sarili, paglimot sa sarili, ang Diyos ang pupuno ng buhay natin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, puno ng tiwala, tulad na mga kaibigan ng paralitiko, ilapit natin sa Panginoon ang mga pangangailangan at mga hinaing ng simbahan at ng buong mundo. Ang ating itugon, Ama, buhayin mo kaming muli. Ama, buhayin mo kaming muli. Ang simbahan naway gabayan ng Espiritu Santo sa kanyang pagsasagawa ng misyon ni Kristo na ipahayag ang kapatawaran ng mga kasalanan sa lahat ng mga naghahangad ng awa ng Diyos.
Manalangin tayo. Ama, buhayin mo kaming muli. Ang kapayapaan sa puso ng mga lalaki at mga babae, naway itaguyod nating lahat sa pamamagitan ng ating pagiging handang magpatawad at kalimutan ang mga nagawang pagkakamali. Manalangin tayo. Ama, buhayin mo kaming muli. Tayong lahat naway maging handang dalhin si Kristo, lalo na sa mga taong nawasak ang buhay ng mapait na karanasan. Manalangin tayo. Ama, buhayin mo kaming muli. Ang mga may sakit at mga may kapansanan, naway patuloy na umasa at magtiwala sa Diyos na walang hinangad, kundi kagalingan at pagiging buo ng bawat isa. Manalangin tayo. Ama, buhayin mo kaming muli. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, buhayin mo kaming muli. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa kapatawaran ibinigay sa amin ng iyong anak. Kami rin naway makapagpatawad sa mga nakagawa sa amin ng masama. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. O Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo. Mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalbisan. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang alay ngayong si San Antonio'y aming ginugunita. Huwag nawa kaming mahadlangan ng anumang makalupa sa pagkamit namin ng kayamanang pinakadakila, na tanging ikaw lamang sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mo banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ilingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa
at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang magpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at wag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging makapanaig sa mga kalaban na niloob mong madaig ni San Antonio. Noong sa lakas ng kadiliman siya'y matagpuan na nakikipagtunggali sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ito mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, na aming malwal ating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong
kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.